Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahon iyon, na makita ni Jesus sa napakaraming tao, humahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at siya tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusik dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Gandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay nasa ika-4 na linggo po tayo sa karaniwang panahon. At ang naririnig po natin ay yung tinatawag na Beatitudes. Pwede nating sabihin na interpretasyon na una, yung Beatitudes, yun po yung pagiging blessed. Yung maging blessed ay ito yung magkaroon ka talaga ng kagalakan. Kaya nga kuminsan, ang translation hindi blessed kundi happy. Pero maganda pong tingnan natin, ano nga ba tayo magiging blessed? At ano nga ba yung ibig sabihin sa atin ng pagiging happy? Lalo ngayon, malapit na naman yung Chinese New Year, yan na naman ang iniisip ng mga tao. Paano magiging blessed? Paano magiging happy? Lalo higit sa taon na ito. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan ba swerte o malas? Kuminsan, yan po yung parang preokupasyon natin sa buhay kasi yung kaisipan ng mundo. Kaya nga po yung Beatitudes marahil ng pinangaral ito ng Panginoon. At hanggang ngayon, masarap siyang pakinggan. Mapalad ang mga aba. Sino sa inyo gusto maging aba? Meron ba sa inyo rito nagdadasal, Lord, gusto ko po maging mahirap? Sabi kasi ng Panginoon, blessed are the poor. Oh, who wants to be poor? Blessed are those in sorrow. Mapalad yung mga nahahapis. Meron ba sa inyo rito nagdadasal, Lord, gusto ko po maging malungkot yung buhay ko? Pero ito ba sinasabi ng Panginoon para bigyan lang tayo ng konsolasyon? Sabihin, hoy, mahirap ka. Naku, okay yan. Bless ka. Okay lang yan. Sabi sa Bible, bless ka. Kaya maging mahirap na lang tayo. Hayaan na lang nating magnakaw yung mga magsasamantala. Kasi mas pinagpala tayo kasi sabi ng Panginoon, blessed are the poor. Mapalad ang mga aba. Masabihin na, huwag ka na malungkot. Sabi naman ng Panginoon, okay lang yan. Malungkot ka. Bless ka naman .
Pero yun nga ba ang ibig sabihin talaga nung pananalita na ito? Gusto lang bigyan ng Panginoon ng konsuelo yung mga tao na lumalapit, kasi yung mga lumalapit sa Panginoon ng panahon na yun, mga may sakit, mga may problema, may iniintindi sa buhay. Marinig lang nila yung salita na, "Uy, bless ka." Pag titignan po natin, yan yung kailangan po nating harapin sa buhay. Kasi iba yung panuntunan ng mundo sa pagiging blessed sa panuntunan ng pananampalataya. Sa mundo, para ba sinasabi yung mayamang ka, matagumpay ka, makapangyarihan ka, wala kang sakit, mapalad ka, swerte ka, blessed ka. At kung ikaw naman yung mahirap, ikaw naman yung maraming problema, ikaw naman yung maraming iniintindi, ikaw naman yung nahihirapan sa buhay, maraming pag-uusig o pagsubok, may magnet ka ng kamalasan, ay malas ka. Pero alam po natin, sa pananampalataya, hindi ganun. Maaaring sa sitwasyon, ayon sa mundo, mapalad ka. Kaya nga, ang sasabihin ng tao na makamundo, gawin mo lahat. Kahit magsinungaling ka, kahit pumatay ka, basta mapasayo lang yung gusto mo. Paano mo sasabihing bless ka kung yung kayamanan mo naman kahirapan naman ng iyong kapwa? Kung yung mga bagay na nagdudulot sa iyo sa ginhawa, mula naman sa pawis at dugo ng iba na yung sinamantala. Kaya po hindi po sapat na tingnan lang natin yung biyaya sa material na bagay sa mananaw ng mundo. Kailangan tingnan din po natin yung ano yung laman ng puso natin. Ano yung disposisyon natin. Na pwede rin namang mangyari na meron kang sakit, meron kang pinagdadaanan na problema, pero hindi mo tinitingnan ang sarili mo na malas o pinarusahan. Hindi bahagi yan ng buhay na ang mahalaga ay ang puso ko ba ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoong Diyos. Kasi pwede rin naman mangyari na bless ka sa mata ng mundo, mayaman ka, makapangyarihan ka, pero mayabang ka. Kaya wala kang pangangailangan sa Diyos. Kaya nga maski Diyos gagawin mong katatawanan o lalaitin mo. Kasi hindi ko siya kailangan. Kaya sa buhay, yan po yung mahalagang laging makita natin. Huwag tayong palinlang doon sa sinasabi ng mundo na bless ka, mapalad ka, masaya ka, kasi hawak mo yung mundo. You're on top of the world. Kailangan makita natin na ang tunay na susi ay nandun sa ating pananampalataya. Na hindi pinag-uusapan kung mayaman ka o mahirap ka, may sakit ka o wala, may pagsubok ka o wala, may problema ka o wala. Ang pinakamahalaga ay paano nandun na patuloy na nananalig at nagtitiwala ka sa Diyos. Kaya nga po doon sa prepasyon ng misa, di ba sinasabi po doon, sumainyo ang Panginoon. Ano po sagot? As yung pangalawa, itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Yun po yung susi pag titingnan natin. How can we be blessed? Yung pong tatlo na yun Hindi yung matagumpay ka ba? Hindi yung mayaman ka ba? Hindi yung marunong ka ba? Hindi yung wala ka ba sakit? O hindi yung meron kang sakit o nandun na may pagsubok ka o may problema ka? Ang pinakamahalaga po sa lahat yun, nararamdaman ko ba na sumasa akin ang Panginoon? Hindi pinag-uusapan po doon kung malakas ka o mahina. Hindi pinag-uusapan doon kung may kapangyarihan ka o wala. Dahil kung nasa iyo ang Panginoon,
gagawain mo kung ano yung dapat mong gawain na marapat. Sa anumang sitwasyon na meron ka. Kaya mahalaga po na laging sumaati ng Panginoon. Mapalad yung sinasabi ng Panginoon ng mga aba. At kung tawagin po ito ay ang anawin, those are poor in spirit. Bakit? Kasi ang tinuturing mong mahalagang yaman mo ay ang Diyos. Hindi ibig sabihin baliwala sa iyo yung yaman o kapangyarihan ng mundo. Lagi mo nakikita na lahat ng yan nasa ilalim ng higit na may-ari at may tunay na yaman. At yun ang Panginoong Diyos. At kaya suma sa atin ng Panginoon. At anong gagawain natin? Taas natin ang ating puso at diwa. Sa English, simple lang lift up your hearts. Pero sa Tagalog, ang ganda na sinabi po natin, puso at diwa. Tutusin, hindi lang puso natin na ano yung nararamdaman natin o ano yung iniisip natin. Kundi pag sinabi nating diwa, yung espiritu natin, yung buo nating pagkatao na alam natin na kung mayroong magbibigay na higit na kabusugan, hindi yung kabusugan sa tiyan, kundi yung kagalakan ng puso. Kaya nga mayroong mga tao kahit na kumain sila ng milyon-milyon, magkaroon na sila, ayaw pa rin lang tumigil ng pagnanakaw. Bakit? Wala silang kabusugan. Kasi hindi kabusugan ng tiyan, kundi kapayapaan at kagalakan ng puso. Kaya yun po yung tanong do we lift our hearts and our spirits to God? At sa huli, lagi nagpapasalamat. Yung kababaang loob, hindi po yun pagtingin na mababa sa sarili. Yung kababaang loob ay pagtingin na ang lahat ay sa Diyos. O kaya anumang bagay na meron tayo, magpapasalamat. Nagkaroon ka ng sakit, hindi malas yun. Ang pinakamahalaga sa lahat, kasama mo ang Panginoon sa karamdaman. Kasama mo sa iyong buhay. At sabihin mo kasing mayaman ka, kahit sabihin mo makapangyarihan ka, ba't may mga nagpapakamatay? Nayayaman naman nila. Kasi wala ang Diyos Napakahalaga na maging kasama natin ang Panginoong Diyos. Pero pagkasama natin ang Panginoon, kahit ano pa yung harapin natin, nandun. Kaya pag tingnan po, yan yung formula sa buhay. Naalala ko yung kanta ng River Maya nung pandemic ni Revive yun Diba napapanood natin yung umaaraw, umuulan. 2001 pa po yun. Imagine nyo, ano na ngayon, 2026. Pero yung lyrics niya, totoo po di ba? Sabi doon sa gitna doon, huwag kang maawa sa iyong sarili, di ba? Isipin na walang silbi. Sa dambuhalang kalokohan. Kasi sinasabi ng mundo bukas sisikat din ang araw, ngunit para lang sa may tiyagang maghintay. Tapos, di ba, kaibigan, ganyan mo. Kang magpapatalo. Tapos, itaas lang ang noo. Minsan, pag sinabi mo tinaas ang noo, tanaas. Ano yung pagtaas ng noo? We lift our hearts to God. Hindi ka naman nagtaas na noo, ginanon mo lang. Tinaas mo yung noo mo, tumitingin ka lagi sa langit. And we look up to God. Kaya po, sa huli, tiningnan niyo po binalikan niyo po yung mapalad. Huwag nating kalimutan yung bakit. Diba sabi doon, mapalad yung aba kasi makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad yung nahahapis kasi tatamuhin nila pinangako ng Diyos. Huwag po nating tingnan yung pagiging mapalad na bibigyan lang tayo ng konsolasyon. Ang tunay na magiging mapalad ay yung kahit dinaraanan niya lahat ng ito, hindi lang nararamdaman niya na nandun ng Diyos na nagpapalakas at sinasama at nagpapatibay sa Kanya. Dahil hindi lang naman ikaw ang nagdaraan sa bagay na yan. Ang malaking hamon po dun para matunay kang maging masaya ay hindi yung yumaman ka, hindi ka lumuha, hindi ka nalungkot, hindi ka inusig. Kundi sa bandang huli,
yung naranasan mo na yun, hindi dahilan yun para ikaw ay magupo. Kundi yung sitwasyon na yun, ikaw naman ngayon di niya maging daluyan ng biyaya na yun sa iba. We can only claim that we are truly blessed when we are able to share those blessings with others. When we bless others with God's blessings on us. Kapag tayo na rin yung magiging biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating kapwa. Kaya kung nandun yung kayamanan, nandun yung anuman na meron ka, kadugtong dapat nun, paano ka nagbabahagi. Kung nandun yung binigyan ka ng kapanatagan ng kalooban, pinawi yung kalungkutan mo, hindi dahil hindi mo naranasan yung kalungkutan, kundi paano ka din nakapagpapagaang ng kalooban, paano ka nakapagdadala ng pag-asa sa iyong kapwa. Hindi lang natamo mo yung katarungan o nanalo ka o nanaig ka, kundi paano tinutulong mo at ginagabayan mo yung iba na maranas at makamit din nila kung ano yung mga bagay na dapat sa kanila na hindi na nila kailangan pagdaanan yung pinagdadaanan mo. Na hindi lang ikaw yung nakaranas ng habag at naramdaman mo na mahal ka't pinagpala ka ng Diyos, kundi paano ka din makapagpapadama ng habag na ya't kabutihan ng Panginoon sa ating kapwa. When we become blessings for others. Kaya nga masasabi mong ang isang tao ay tunay na biyaya, hindi lang maswerte o malas, kung paanong siya'y nagiging daluyan ng biyaya ng Diyos sa iba. Kaya huwag tayong tumigil po sa paggawa ng kabutihan. Lagi nating isipin na lahat ng ito'y pinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoong Diyos. Na kung meron tayong tunay at pinakamahalagang yaman, yun ay walang iba kundi ang kabutihan at pagmamahal ng Panginoon na binibiyaya niya sa atin sa pamamagitan ng ating buhay at anuman na meron tayo. At ang mahalaga sa araw na ito ay paano ako magiging daluyan ng biyaya na yan sa aking kapwa. Alalahanin natin na yung mga tao na lumapit sa Panginoon, hindi lang sila nasyahan dahil nagustuhan nila yung narinig ng Panginoon. Nasyahan sila dahil nadama nila ang pag-ibig ng Panginoon na ibinahagi ng Panginoon sa kanyang lahat ng hindi lang ipinahayag, kundi ng kanyang ginawa. Mapuno tayo ng biyaya ng Panginoong Diyos sa araw na ito at sa lahat ng araw ng ating buhay. Taglayin natin ang kabutihan na yan ng Panginoong Diyos at huwag tayong tumigil na magbahagi ng biyaya na yan ng Panginoon sa iba. Ibahagi natin yung pag-ibig at kapayapaan na yan ng Panginoon sa isa't isa sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw.